Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw na ito, ang gagawin ko po ay itong side table na kung saan napakaluma na po, napaka-antik na po. Ayan. Ah, Parahil meron po sigurong natapon dito na chemicals kaya namuti yan. So, ginasusan po talaga ito ng may-ari dahil lockdown nga at ang aking spray gun compressor nasa nasa site na iwan ko sa trabaho. So, ginastusan po talaga nito, inorderan po talaga sa Lazada para po magawa ko ito. Nasa 40 years na daw po ito na hindi pa na-revarnish. So mula nang binili nila ito, nasa 60 years na daw po ito sa kanila. So masabi nating antique na po ito. So samahan niyo ako mula sa simula hanggang sa dulo po para makita po ninyo kung paano ito ginawa at kung ano po ang mga kagamitan o mga materialis na gagamitin ko po dito. Ang unang step po na gagawin natin ay lihain po natin ng number 240 po na liha. 240. Ayan. Lihain po natin dahil hindi po natin masabi, baka mamaya sa sobrang tagal na niyan, napatakan po yan ng mga langis o oil o kaya patak ng kandila. So nakakasira po yan sa varnish yung mga ganon. At sa sobrang tagal niyan, baka sa paghawak-hawak dyan may mantika yung kamay, nakakapinsala rin po yun, kaya dapat nating lihain yan. At pagkatapos niyan, gagawin po ating punasan yan ng basahan na malinis para matanggal yung alikabok. At pag natanggal na yung alikabok, pwede na po nating punasan o hugasan ng lacquer thinner. So ganyan po ang sistema ng ating trabaho. Ngayon, kung bago ka lang sa aking channel boss at kung hindi ka pa nakapag-subscribe po sa akin, naway mag-subscribe na po kayo with notification bell para po magiging updated po kayo sa gagawin kong mga video o upload dito po sa YouTube. At sinisigurado ko po sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhang pintor o sa gustong matutong mag-varnish at magpintura, na marami po kayong matutunan dito sa aking mga video. Basta panoorin nyo lang mula sa simula hanggang sa dulo. So ayan, pinupunasan na po natin ng lacquer thinner. Ayan, ganyan lang po ang sistema o ang mga paraan ng paggawa, mga technique, para hindi na tayo paulit-ulit pa. Pagka yan kasi may langis, hugasan na naman natin yan. Penetrating wood stain. So Spiro po yan. Ayan. Bakit yan ang gagamitin ko? Bakit hindi oil wood stain? Natural po dahil yan po ay hilamos na. May dati na po siyang kulay, di ba? Dark na po. Pagka ginamitan ko po ng oil wood stain, hindi na po makikita yan. Hindi na po makikita yung haspi dahil dark na siya. Ayan. Ang penetrating wood stain nga pala, pagka madamihan mo o makapalan mo, kita pa rin yung haspi ng kahoy. So yan ang pinagkaiba nilang dalawa. Ito po yung tinatawag na lacquer type talaga na varnish, na wood stain. So kapag nag-varnish po kayo, pagka sinabing lacquer type, simula po stain hanggang sa top coat, puro po lacquer. At hindi po ito yung stain na lacquer type na tinitimpla na lacquer thinner, hindi po. So ayan po, kita yung haspi pagka pinunasan mo. Ayan. Kung oil yan, hindi na po makikita yung kahoy na yan. Yung haspi ng kahoy, hindi na po makikita. So kailangan lang po niyan, uniform natin sa pagpunas lahat yung stain para po magiging pantay po ang lahat. Dahil nga sa kumupas na po siya. Ayan, para magiging pantay. At pansinin po ninyo, yung pinunasan ko po, parang tapos na, di ba? Akala mo finish na. Yan po ang power ng penetrating wood stain. At maniwala kayo sa hindi, tuyo na po yan yung una kong pinahin. Hindi po kayo makabilang ng 20, tuyo na po agad. Yan po ang lacquer. Yan po ang penetrating na sinasabi. So ayan, pinupunasan po natin ng
maayos. At pagkatapos po niyan, ang gagawin po natin, ipitin po natin ng sanding sealer yan. So, ang ganitong klaseng trabaho, talagang trabaho to ng may tiyaga, ng masipag at may tiyaga. Dahil matrabaho. Kwento ko lang po sa inyo, mas mahirap po ang trabaho ng barnisador kaysa dokero. Mas mahirap po. Dahil ang doko, pagka halimbawa dark, gusto mong i-light, so patungan mo lang siya, mag-light na. Pero ang varnish, maniwala kayo sa hindi. Yung totoong varnish po, pagka dark ang kulay at gusto mong i-light, mahirap po. Matrabaho. Yan po ang pinagkaiba nila. At kung wala kang mga technique, ay talagang hindi mo talaga magagawang i-light yung mga varnish na yan. So ayan, pinupunasan na po natin at ipitin na po natin yan mamaya-maya ng sanding sealer. Ngayon po, timplahin na po natin yung ating pangipit na sanding sealer. Ayan, lacquer sanding sealer. Paano po timplahin? Ang pagtimpla po sa sanding sealer, 1 to 3% ang lacquer flow na ilagay mo. So maliit na porsyento lang. Ayan, lacquer flow. Tapos 20 to 30% ang lacquer thinner. Kaso lang, ordinary yung lacquer thinner na yan, kaya hindi ko masyadong damihan. Ayan. Ang advice ko po sa inyo, kapag kayo po ay mag-varnish, kung pwede, kung buisin po lahat. Kung Spiro po lahat. Yan po ang dalawang brand na maaari kong i-recommenda sa inyo. So sa ngayon, dahil lockdown, yan lang po ang natira po kasing mga varnish ko sa bahay. So wala pong mabili sa hardware, kaya yan po ang pinagtiyagaan kong gamitin, yung mga tira-tira ko po. Hindi ko naman ginamit talaga yan para sa varnish, yung mga ano na yan. Pinanghugas ko lang po yan o pinagpunas doon po sa mga talsik, sa flooring, sa ganyan. Kaya bumili ako ng ordinary na mga thinner at flow. Ngayon, ilalagay na po natin yan sa ating spray gun. Siyempre salain natin. Ang mahalaga po, hindi po siya labo-labo. Kung lacquer type lahat. So kahit ibang brand, okay lang naman din, gaya ng ginawa ko na yan. Basta lang magkasundo po. Pero hanggat maaari, dapat iisang brand lang po para wala kang dapat sisihin kung halimbawa may bumigay, masabihin, kasi iba kasi ang ginamit eh. So para maiwasan, dapat straight brand po ang gamitin. Ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang spray gun. So dito po kinakabit yung hose mula po sa compressor. Tapos pindot. Dito po ang adjustan kung paano paliitin at kung paano po palaparin yung spray. Ayan. Tapos sa baba po, yun pong adjustan ng hangin. Ito po. Ayan. So simulan na po natin. Gaano ba kalakas yung hangin? So marami pong nagtatanong sa akin kung gaano daw kalakas yung hangin kapag nag-spray po. Mga boss, kapag high volume, ibig sabihin malakas yung tapo ng pintura o varnish, malakas yung hangin, malakas yung labas ng pintura o varnish, high volume ang tawag doon. 26 to 29 PSI dapat yung nasa gauge. Kapag po low volume o mahina ang labas ng pintura, mahina yung hangin, 10 to 15 PSI. Yan po ang dapat. So paano natin malaman yan? Siyempre kung may gauge po tayo dyan sa ating spray gun. Sa compressor naman walang problema. Ang compressor pag varnish kahit 40 pinakamababa, okay, pwede mo siyang i-spray yung varnish eh. Pero dapat nasa 80 hanggang 120 PSI yung nandun sa compressor. So hindi nahirap yung spray dyan, yung pag-i-spray kahit magduko po tayo. So pag low volume, 10 to 15%, tandaan niyo po yan. At kapag malakas, 26 to 29% yung PSI.
Ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano timplahin ang penetrating wood stain. So ayan po. Ang penetrating wood stain po, hindi po pwedeng timplahin mo ng puro. So kailangan haluan mo siya ng sanding sealer o kaya clear gloss lacquer para mas matibay po siya at banayad ang pag-spray mo. Dahil ang penetrating wood stain, napakalabnaw po niya. So ayan, haluin na po natin. At ang ilalagay ko lang po dyan, lacquer flow. Hindi ko na po kailangang lagyan pa ng lacquer thinner dahil nga malabnaw na yung penetrating. So lacquer flow lang po ang ilagay ko. Ayan. So mga boss, halimbawa i-adjust yung kulay ng penetrating. Ano ba ang gagamitin natin? Ano ba ang timplahin na ang ititimpla natin? Tinting color ba? Hindi po. Hindi po dapat ganon. Wala pong pinagkaiba sa sanding sealer na tinimplahan mo ng tinting color kapag ginamitan mo ng tinting color yung ating penetrating. So ang resulta malabo po ang trabaho. Hindi po ganong kita yung kahoy dahil nga tinting color. Ayan. Hindi po kagaya sa purong tinting penetrating color. Kumpleto po yan sila. Meron pong kulay black, may kulay yellow, may kulay red, o kahit kulay puti, meron po sila. So hindi nga lang po natin gaanong napapansin itong penetrating na ito, na gamit ng mga professional talaga na mga gumagawa ng mga furniture, dahil nga hindi natin alam o maaring hindi natin pinapansin ito kung saan yung pinaka-quality pa yung pang hindi pa natin ginagawa. So alam po yan ng mga nasa furniture industry po, yung mga pinagsasabi ko dito, yung mga pinagtuturo ko po sa inyo. So ngayon po naratuyo na yung ating sanding sealer. Gagawin na po natin ngayon, i-adjust na po natin yan dahil medyo nakulangan ako sa kulay niya. Ayan, number 400 po yan. Hindi naman kailangang magaspang dahil makinis yan makinis na dati yan So ayan, lihain po natin at maaring nagkaroon po yan ng alikabok dahil nasa labas po tayo nagtatrabaho. Tapos malakas ang hangin kaya natin banatan po yan ng liha. So ayan po, pagkatapos po niyan, ang gagawin po, ipipinsel po natin kung meron pa tayong makitang mga light areas dyan. Lalong lalo na niliha natin yung top kaganina at maraming diferensya yung top na yan. So ayan, pipinsilin na po natin. Bakit po natin ipipinsel yan? Ang gusto po natin na magpantay yung kahoy, yung kulay ng kahoy na yan, yung varnish, bago natin i-adjust. Dahil kapag hindi yan pantay, ay di tatargetin mo yung mga light colors ngayon kung hindi mo siya kung hindi mo siya ipipinsil. Pagka ganon, maaaring magkaroon ng problema dahil pag nasobra sa pagpindot yung spray gun, mapa-dark yung area na yon. So hindi po magandang resulta. Kaya natin pinipinsil para isang diretsuhan na lang po yung ating pagbuga. Wala ka nang ilagan kagaya niya, no? Dire-diretso na. So, paano ba ang layo pag nag-spray ka ng ganyan? Mga boss, 20 to 30 cm ang layo pag nag-spray ka. Pero, pagka ganyang mag-adjust ka, dapat higit pa sa 30 cm ang ang layo mo sa target dahil nga para makita mo yung bubugan mo. Pag nakadikit ka hindi gaano pero pag nakalayo ka kitang-kita mo kung alin ba yung dark o alin ba yung light. So yan po. Tapos yung hangin niya mas mahina pa po sa 10 PSI, 10 PSI, mas mahina pa po dahil nga nag-adjust ka ng kulay, hindi kailangan dyan. At hindi po malapad ang buga, dapat maliit lang po yung buga. So yun yung sinasabi ko po sa inyo, na kapag dito po kayo sa channel ko nakatutok, mga baguhan, matututo talaga kayo. Yan ang sinasabi ko, talaga matututo po kayo dahil isa-isahin ko po talaga. Hindi po ito kagaya ng ibang tutorial na hindi po talaga ipaintindi sa inyo. Lalong-lalo na penetrating ito, ibang level ito ng varnish. So dapat ninyong intindihin at unawain po talaga yung mga pinagsasabi ko dito para matututo po kayo.
Sa mga natututo naman, walang problema kahit i-skip po ninyo. Yun yung sinasabi ko. Okay lang po dahil alam na po ninyo. Pero para po sa mga gusto pa na matuto, so para po sa inyo ito. So ngayon po na natapos na po nating isprehan ng sanding sealer at lihain, magta-top coat na po tayo. So titimplahin na po natin ang ating top coat na clear gloss lacquer. Paano bang timplada nito? Ang timplada po ng clear gloss kapag tayo po ay mag-top coat na ay 2 to 10% po yung ihahalo na lacquer fluid. 2 to 10% lang. At 20 to 30% po yung lacquer thinner. Pero hindi ko po ganong nilagyan ng maraming thinner dahil nga sa ordinaryong thinner na yan at maaaring makasira pa po sa aking trabaho dahil magpapawis po yan. So muli, dahil sa nasa top coat procedure na po tayo, kailangan po nating salain. Ayan, para makinis. Ayan na po. So paano po ang hangin pagka nag-top coat na? Dapat low volume lang po. Mahina lang po yung hangin na magsisimula po sa 10 hanggang 15 PSI. 10 to 15 PSI. At huwag po masyadong palaparan yung buga. So, yan. 10 to 15 PSI. So, sa bawat patong po ng ating clear gloss, kailangan pong lihain. Kailangan po siyang lihain bago mo siya patungan. At patungan mo ng 2 hanggang 3 patong. 2 to 3 coat ang gagawin po natin. Ayan. So, madali lang po ang trabaho ng hilamos. Hindi gaya po pagka nagsimula ka na tayo pa lahat. Mula sa pagliha po talaga sa kahoy. So, medyo madali lang po. Ayan, kung sino man po sa inyo ang hindi pa nakapag-subscribe, muli, mag-subscribe po kayo. At magtanong po kayo kung meron pa po kayong hindi naintindihan sa mga paliwanag ko. Huwag po kayong mahiyang magtanong sa comment section. At muli, i-advise ko po sa inyo na kapag kayo po gumawa ng ganitong trabaho, kung boysin po lahat. Straight brand para po mas maganda. So huwag ninyong gayahin ito dahil nga sa ito'y lockdown at wala po akong mabili talaga dahil saradong hardware.